Sa gitna po ng pananalasa ng bagyong Opong, meron na pong 3 katao ang naitala pong nasawi habang 5 naman po ang kasalukuyang pinaghahanap dahil po napaulat po na nawawala ang mga ito. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. As of 4:30 PM, nakapagtala na ang Office of Civil Defense o OCD at ang maging ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ng 3 nasawi, bunsod yan ng bagyong Opong. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, ang datos na ito ay batay sa naging datos ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Masbate at Monreal at maging ng Office of Civil Defense Regional Office 5. Ayon kay Castillo, isa ang nasawi dahil sa pagkalunod habang 2 naman ang nadaganan ng pader na gumuho bunsod ng malalakas sa pag-ulan at hangin dala ng bagyo. 2 naman ang naitalang sugatan mula sa rehiyon habang patuloy naman na inaalam pa ng ahensya ang iba pang datos hinggil pa rin sa mga naging epekto nitong bagyong Opong. Maliban naman dito, 5 mga individual mula sa 6 na mangingisda ang patuloy na hinahanap ngayon sa bahagi ng Eastern Visayas na siyang unang pinaglandfallan ng bagyong Opong. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Ngayon po, alas 4:30 ng hapon, ang pinakahuling ulat na natanggap natin dun sa casualty at saka lalo na itong sa mga kababayan natin na nasawi mula sa probinsya ng Masbate, nadagdagan na po ng isa. So 3 as of 4:30 PM. Yung nadagdag po doon ay ang kababayan kong nasawi sa Masbate City due to drowning. So yung pala ang impormasyon na nakuha natin. So that makes it 2 mula sa Masbate City at isa naman doon sa munisipyo ng Monreal. Itong ulat na ito na i-report natin ito ng PDRRMO Masbate papunta naman sa ating regional office ng OCD sa Bicol Region. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, base naman sa mga natatanggap na mga ulat ng NDRRMC mula sa mga regional offices nito ay makikitang pinakalabis sa apektado sa ngayon ng bagyo ay ang Bicol Region, partikular na ang probinsya ng Masbate. Ito ay batay na rin sa mga naitalang danyo sa infrastruktura, sa komunikasyon, sa kuryente at maging sa light materials na kabahayan ay at pinakamataas na nakapagtala ng casualties sa ngayon. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin muli ang pahayag ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Tama, base doon sa mga kukuha natin mula sa mga regions natin, Eastern Visayas and Bicol Region at ngayon itong Mimaropa at saka Calabarzon, ang pinaka-hardest hit po ay ang probinsya ng Masbate. In terms of damage to properties, itong linya ng komunikasyon, yung linya ng kuryente, diba kanina narinig natin, pati mga kabahayan, mga light materials na mga kabahayan. And then ito na nga po dun din sa nasawi, meron tayong 3 na naiulat ng PDRRMO Masbate at saka ng OCD Regional Office. Sa kasalukuyan, patuloy naman na nakamonitor at nakantabay pa rin ang pamahalaan sa pamamagitan ng National Disaster Risk Reduction Management Council Operations Center hinggil pa rin sa magiging epekto o mga dinadaanan nitong bagyong Opong. Kasalukuyan namang tinutumbok ngayon ng bagyo ang rehiyon ng Mimaropa at inaasang lalabas sa West Philippine Sea mamayang gabi o bukas, Setyembre 27. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.